Dito mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin na mayroon po talagang tumalikod, pero hindi po natalikod ang buong iglesia. Hindi po natigil. Kung wala ka man makikitang history ng iglesia nung natapos na po ang mga apostol, yun ay hindi po inilagay dahil alam naman po natin na ang nakahawak ng history sa ating daigdig ay makapangyarihang grupo. At itong grupo na yon ay ito yung talagang makapangyarihan, hawak nila ang gobyerno. Minsan sila pa nga ang nasusunod mga kaibigan Nakasakay sila lagi sa gobyerno. Kaya nga kung ako lang mga kapatid ay wag kayong masyadong sakay sa gobyerno po. Kasi mayroon pong sinasabi po sa Biblia na dito po sa Revelation chapter 17, dito po sa verse 3, at ako'y kanyang dinalang nasa espiritu, sabi ni Juan, sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. Sino itong hayop na pula na ito? At sino itong babaeng nakasakay doon po sa hayop na pula? Na yung hayop na po na yon may 10 sungay at 7 ulo, mga kaibigan. Ito yung description ng babae, no? At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula. Kung titignan nyo po mga kaibigan sa history ito, mamumukhaan po ninyo itong babae. Ito hindi literal na babae po ito. Ito'y isang grupo na mayroon po silang uniforme na ang kulay ng kanilang uniforme ay kulay ube, kulay pula, minsan puti, minsan itim, mga kaibigan, mga kababayan. At ito, sabi dito, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahahalagang bato at mga perlas. Aba, itong babae, pinapakita dito na mayaman, napakayaman. Kasi nahihiyasan ng alin? Ng ginto, ng mahahalagang bato, at ng perlas. Na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto. Siguro nakakakita kayo ng ganyan, mga kaibigan, na meron pong itinataas na sarong ginto. At minsan nakaganon pa sila no, mga kaibigan ng tinapay Yan. May sarong ginto. Sabi po dito, na puno ng kasuklam-suklam. Ang laman ng gintong saro ay kasuklam-suklam po daw, mga kaibigan. No? At ang mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Nakikiapid po pala itong itong babaeng ito. Itong babae na nakasakay doon po sa hayop na pula, mahilig po pala itong makiapid. Mga kaibigan, nakikiapid. At ang kanyang pinapakiapiran, ayon dito sa talata, at sa kanyang noo, yung babae, ay nakasulat ang isang pangalan. May pangalan yung kanyang nakasulat doon sa kanyang noo. Ano yung nakasulat? Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ang mga kasuklam-suklam sa lupa. Abay, ina pala ito ng mga patutot. Sa makatuwid, maraming patutot. Mga kaibigan, maraming patutot. Pero,
itong nakasakay sa hayop na pula na may 7 ulo at 10 sungay, siya yung ina, the mother of harlot. Ina ng mga patutot. Yung salitang ina ng mga patutot, maraming patutot. Mga kasuklam-suklam sa lupa. Mahilig po ito. Makakita po kayo mga kaibigan. Malapit na po ang tinatawag na Semana Santa. Makakakita po kayo ng mga maraming mga nakikiapid sa mga bato at sa mga kahoy. Nasa Biblia yan mga kaibigan. Sino ito? Sino itong grupo na ito? Itong babae na ito na ina ng patutot? Mga kaibigan, sino ito? Mga kapatid, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Aba, lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Itong babae lasing sa dugo sa mga martir ni Jesus, at nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggilalas. Tignan niyo po ito mga kaibigan. Nung nakita ni Juan itong babae, parang kilala niya. Parang kilala niya. Bakit? Sa lahat ng mga nakita ni Juan sa Revelation, kung inyo pong basahin ang the book of Revelation, sa lahat ng mga nakita ni Juan, tanging itong babae lamang po ang kanyang nakita na nagulat siya. At hindi lamang po basta-bastang pagkagulat, kundi nagulat siya ng sobra. Para bagang yung reaksyon po ni Juan nung nakita niya itong babae ay para bagang kilala niya. Para bagang nakasama niya, para bagang kilalang kilala niya, mga kaibigan. Kasi nagulat Sabi dito, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal. Yung ibig sabihin ng lasing sa dugo ng mga banal ay ano yan mga pinatay. At sa dugo ng mga martir ni Jesus. Magbasa ka lang sa history. Marami kang makikita, marami kang malalaman na mga talagang maraming mga pinatay na mga martir ni Jesus. Malalaman mo kung sino yung mga pumatay dito sa mga martir ni Jesus. Ito yung tinutukoy na babae na lasing sa mga dugo ng mga banal. At sabi dito, at nang aking makita, sabi ni Juan, siya ay nanggilalas ako ng malaking panggilalas. Nagulat siya ng husto. Nagulat siya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, nung nakita niya. Na para bagang yung reaction po ni Juan nung nakita niya, aba, ikaw pala? Parang gano'n. Ikaw yung babae na patutok? Parang gano'n. Nang gilalas siya. Okay. Makikita natin. Kung ipagpapatuloy natin ito, makikita natin kung sino itong babae. Malalaman natin, matutuklasan natin mga kaibigan, mga kababayan. Okay. Sabi ni kapatid na Romeo, ang government sa Pilipinas, produkto ng Katoliko. Ikaw nagsabi niyan, kapatid na Romeo, no? Wala akong sinasabi. Ayan. Okay, bahala na po kayo, no? Okay, sa 7, sabi dito, at sinabi sa akin ng anghel, sinabi niya kay Juan, kasi nagulat si Juan Sinabi ng anghel kay Juan, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae. Abay, yung lihim ng babae, malalaman na ni Juan, mga kaibigan. At ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. O ito, ibubunyag na mga kapatid. Makikita na natin
malalaman na natin kung sino itong babae at kung sino naman itong hayop. Ewan ko kung andito pa sa aking notes, no? Yung hayop. Titignan ko lamang po mga kaibigan. Sana nandito pa. Kung wala na, pasensya na lamang po, no? Mga kaibigan, mga kababayan. Okay. Ayan. So, dito mga kapatid, hindi ko kasi nailagay mga kaibigan Okay. Hindi makikita, no? Okay. Pero sabi po dito mga kaibigan, okay, ipagpatuloy muna natin. Basahin ko po, no, mga kaibigan. Basahin ko po. Ibubunyag na. Yung anghel, ibubunyag na niya yung katauhan ng babae, mga kapatid. Okay. Sayang, kaunti lang itong nailagay, naiwan. Nawala na po pala yung notes ko tungkol po diyan, no? Hindi ko naman po kasi alam na matatapik natin ito, no, mga kaibigan. Ngayon, sino yung babae at sino yung hayop? Ano yung pakilala ng anghel? Ito na. At ang hayop na nakita mo ay naging siya. Pansinin po ninyo mabuti mga kapatid. Yung hayop na nakita mo ay naging siya. Sabi dito. At wala na. At malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Ayan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Ayan. Yung hayop daw na nakita ni Juan, mga kapatid, na naging siya at wala na at malapit ng umahon. Ito. Ibig sabihin, panahon ni Juan, nakita na niya itong hayop. Nakita na niya. Umiiral na itong hayop nung nakita ni Juan, mga kababayan. Kaya nga nagulat si Juan dito sa sumunod na talata. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. So hindi literal na hayop ito mga kapatid. Kasi ayon sa paliwanag ng anghel kay Juan, narito sabi niya ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo, sabi niya, ay 7 bundok. Hindi po pala hayop yon. Malahayop lamang po pala, no? Hindi po pala literal na hayop. Simbolo daw yung 7 ulo, 7 bundok. Kung aalamin mo, ano ibig sabihin ng bundok, mataas. Mataas. Yan ang isinisimbolo ng bundok, mataas. Na kinauupuan ng babae. Ayan. Sa verse 10, at sila'y 7 hari. Aba, yung 7 bundok po pala, 7 hari. Kaya pala bundok dahil mataas. Yung hari, mataas yun Siya yung hari Siya yung puno, pinuno, hari. No? At sila'y 7 hari. Yung 7 ulo daw, 7 hari. Ang 5 ay nangabwal. Ito, mga kapatid. Pansinin natin mabuti. Yung 7 ulo daw, 7 hari. Sa makatuwid, kung sa panahon natin, 7 presidente. Parang gano'n. 7 hari. Naghahari sila, mga kaibigan. Itong mga 7 hari na ito,
kung aalamin mo sa history, lagi nilang ginigipit ang gawa ng 7 hari na ito, lagi nilang ginigipit o lagi nilang pinahihirapan yung bayan ng Diyos. So ang misyon ng 7 hari na ito, para pahirapan ang bayan ng Diyos. Inis na inis sila, galit na galit sila doon sa bayan ng Diyos. Kaya mula sa unang panahon, yung unang hari, naghahari sa buong mundo, sa buong lupa, siya yung pinakamakapangyarihang hari, inalipin niya inalipin niya ang bayan ng Diyos. Yun po yung tinatawag na bayang Israel. Inalipin niya, ibinilanggo niya, mga kababayan. 7 hari daw ito, ang 5 ay nangabwal. So panahon ni Juan, yung 5 wala na. Mga kaibigan, nung isinusulat ni Juan ito, yung 5 ulo ng hayop wala na, lumipas na. Yun ang ibig sabihin. Ang isa'y narito, kasalukuyan nung isinusulat ni Juan ang Revelation, kasalukuyan yung isa, yung isang ulo. Ang isa ay hindi pa dumarating, no? So yung pang-6 kasalukuyan, yung pang-7 hindi pa daw dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Dapat magtagal ng sandaling panahon. Para maunawaan po natin, mga kaibigan, nung panahon ni Juan na sinusulat yung Revelation, yung 5 hari, yung 7 ulo, mga kaibigan, yung 5 hari na yon, yung limang ulo, nabuwal na. Ibig sabihin, lumipas na. Wala na sa panahon na sinusulat ni Juan ang Revelation. Ngunit yung isang ulo, kasalukuyan, naghahari sa panahon ni Juan. Panahon ng unang siglo hanggang kay Juan, mga kaibigan, ay umiiral itong isang ulo, mga kapatid. Umiiral. At ang isa'y hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal sa sandaling panahon. Abay, kapag lumitaw po pala yung isang ulo, kaunti na lang ang panahon niya. So sa makatuwid, ito yung ating sinyal, mga kapatid at mga kababayan, na kapag lumitaw na itong hayop, itong ulo ng hayop na ito, kaunti na lang ang panahon na titira sa mundo. Malapit na, mga kababayan. Dito sa 11, no? Dito sa 11, sabi dito, at ang hayop na naging siya, yung kasalukuyan sa panahon ni Juan, at ang hayop na naging siya at wala na, ay siya rin ikawalo, at siya'y sa 7, at siya'y patungo sa kapahamakan. Ulit-ulitin niyo pong basahin itong verse 11, mga kapatid. Sa mga tahanan ninyo, mula verse 10 hanggang verse 11, ulit-ulitin po ninyong basahin, makikita po ninyo na yung pang-6 na ulo, siya rin yung pang-8 at siya rin yung pang-7. Sa makatuwid, iisa lang yon. Natigil-tigil lang yung kanyang paghahari. Sa ngayon, medyo tumigil ng kaunti. Hindi pa lumilitaw. Bagamat umiiral siya, pero hindi pa siya naghahari muli. Hindi pa siya lumilitaw, mga kaibigan, mga kababayan. Okay. Kung meron kayong mga katanungan, pwede. Kayang-kaya nating
sumagot tungkol po riyan, no, mga kapatid at mga kababayan. Inaalam po dito, no, pinapaliwanag po ng anghel kung sino po yung hayop. At ang 10 sungay, yung hari, yung hayop, 'di ba? Yung hayop, isang katawan lamang po 'yon, may 7 ulo po 'yon at mayroon po siyang 10 sungay, no? Okay. Yung 10 sungay daw na iyong nakita ay 10 hari. Maliban sa 7 hari na 'yon, yung 7 ulo na 'yon, yung sungay niya sumisimbolo din po pala ng mga hari. Mga hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaan paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Kapag po lumitaw po pala itong 7 ulo, mga kababayan, kapag maghari na po itong pang-7 ulo, siya'y magtatalaga ng 10 haring kasama niya. Magtatalaga siya ng 10 haring kasama niya. Kaya malakas itong hayop, mga kababayan. Malakas itong hayop. Bakit po, mga kapatid? Maliban sa napakalakas na niya, itong pang-7 ulo na ito, magproproduce pa ng 10 hari na magiging kasama niya, katuwang niya. Sino pa bang makapagbabaka nito, mga kaibigan? Sino pa bang makapagbabaka nito? Kasi napakalakas na niya. Ngayon, maliwanag na po kung inyo pong nakikita na yung isinisimbolo ng hayop, yun po yung kasi ang mga unang hayop, kung titignan po ninyo, yung 1 ulo, yun po yung kumakatawan ng Ehipto, yung una. Nakalimutan ko yung mga iba, no? Titignan natin kung nandito pa sa notes ko, no? Yung basta kung sino yung mga nag-alipin sa bayan ng Diyos. As yung Medo-Persia, yung Greece, yung ang pinaka-anim po, mga kapatid, ay yung pang-anim po ay yung Rome, Roman Empire. Kaya kapag meron pong lilitaw ngayon na pahihirapan ang mga Kristiyano, gagapiin ang mga mananampalataya ng Diyos, maiisip mo ito na yung pang-7 ulo. Mga kaibigan, makikita mo po na ito po yung pang-7 ulo kapag lilitaw na ito. Ngayon, ituloy po natin, no, mga kapatid. Ang mga ito ay may isang kaisipan. So nagkakaisa po sila, no? At ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. So under po sila ng hayop. Kasi yung hayop ang nag-produce sa kanila Nagbigay sa kanila ng kapamahalaan Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Ayan. Okay, ito na, 15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Ibig sabihin, mga kapatid, kung babasahin po natin yung verse 1, meron po kasing kinauupuan nitong babae, maliban doon sa hayop, may kinauupuan pa siya na tubig. Yung tubig po pala, mga kaibigan, ayon sa interpretasyon ng Biblia, ay mga bayan, mga karamihan, at mga bansa at mga wika. Ibig sabihin, kung saan nauupo itong babaeng patutot, naghahari, kung saan kumukuha ng kanyang lakas,
sa mga bayan, mga bansa, mga wika, mga karamihan. Ang tanong, sino yon? Sino? At ang 10 sungay na yung nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Ayan. Ang mangyayari po pala mga kaibigan, yung hayop yung babae na nakasakay doon sa hayop, darating ang panahon kapag lilitaw na itong hayop, kapag makakakuha na siya ng buong puwersa at makapagtatatag na po siya ng tinatawag na tinatawag na ano po yon, kapag makapaghari na, yung babae mismo na nakasakay sa kanya, lilipulin. Mga kaibigan, lilipulin niya, no? So, yan po yung nakalagay, mga kaibigan. Mahiwaga po ito. Sino yung babae? Yung patutot. Yun po yung nangangaral para ang mga Kristiyano ay malinlang, maihihiwalay doon sa iglesia ng Diyos. Doon sa iglesia ng Diyos. Nakahula yan maraming tatalikod, mga kaibigan. Pero doon sa parte na magsitalikod ng mga tao, hindi bibitinin ko muna kayo dito, mga kaibigan. Dito po sa punta muna tayo dito sa Thessalonica. Marami pong magsisitalikod. Pero pagdating ng pagtalikod, mga kaibigan, diyan na din papasok. Ito, basahin natin. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating. Ang alin? Ang kaarawan ng Panginoon. Maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas. Hindi po pala darating yung kaarawan ng Panginoon o yung tinatawag nilang pag-agaw. Maliban dumating mula ang pagtaliwakas. At mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ito po pala mga kapatid at mga kababayan. Mauuna yung pagtaliwakas bago po darating yung pag-agaw. Bakit may pagtaliwakas? Kasi mayroon pong lilitaw na magliligaw, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yung hayop po, kapatid, mga kaibigan, kapag lumitaw po yon, ay mauupo sa templo ng Diyos. Mauupo. Spiritually, magaganap po ito. Mukhang nag-uumpisa na mga kaibigan. Mukhang nag-uumpisa na. Kasi, kung titignan po ninyo, kung ano po yung templo ng Diyos na sinasabi, mga kaibigan, yung itinatag ni Kristo na templo ng Diyos, sabi niya, igigiba po ninyo itong templo na ito. Sa 3 araw, itatayo ko, sabi ni Kristo. Nagulat po yung mga Hudyo. 40 years ginawa yung templo na yan. Tapos, ikaw, itatayo mo lang ng 3 araw? Hindi nila nauunawaan, mga kaibigan,
na yung templo po na itatayo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi na po literal, kundi spiritual. Na yun po yung kanyang itinatag. Na yung templo po na yon, ayon po sa Biblia, dito po sa unang Korinto, kapitulo 3, sa versikulo 16, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tao po pala, mga kaibigan, yung tinutukoy na templo. Tao. Yung mga taong sumasampalataya sa Diyos, sila yung tinutukoy na templo. Doon, itinayo ni Kristo ng templo na yon. Ayon sa kanya, igigiba po ninyo itong templo, sa itatayo ko ng 3 araw. Yun po pala yung kanyang pagbangon mula sa mga patay. Na nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, nakamtan niya yung tagumpay, nakatayo na. Doon na natayo ang iglesia, mga kababayan. At yun yung iglesia na hindi po kayang igiba. Kaya mali po na sabihin po ng iba na nagiba po yon, na natalikod yon, at nahinto yon, sakalang na nag-umpisa ulit noong 1914. Hindi po. Hindi po, mga kaibigan. Okay. Magbasa muna tayo ng mga komento po ninyo, no, mga kaibigan. Okay, ayon po dito sa sinabi ni kapatid na Michael Babia, namatay man ang mga nangalat, iningatan nila ang kanilang napakinggan na aral. Hindi yun madadaig. Tama ka, no? Kapatid na Michael. Okay, pakibasa Brother Esel yung unang Korinto 11:4. Ayan. Katuparan yan sa simbahang Katoliko. Ayan, kayo nagsabi niyan, no? Kayo po ang nagsabi niyan na katuparan sa simbahang Katoliko yung patutot. Okay, hindi po ako nagsabi niyan. Okay. Sabi pa rito, ang utos isang asawa lang, hindi pinagbawal. Hindi yan. Ayan, yung sinasabi natin na ang aral po kasi ng demonyo ay pinagbabawal ang pag-aasawa, no? Sa Biblia hindi po pinagbawal. Pinayuan lang ni Pablo na mas maganda sa isang mangangaral, kung kaya niya, wag po siyang mag-asawa. Pero kung hindi niya kaya, para maiwasan ang pakikiapid, sabi niya, mas mabuti mag-asawa. Yun po ang sabi ni Pablo. Pero hindi pinagbabawal. Pero yung grupo kasi na yon ay bawal ang mag-asawa, no? Laman kati, mga karne, ayan, okay. Bilang paggunita daw. Ayan. Pwede makapasok. Ayan, may link naman diyan, kapatid na Romeo, no? May utos naman si Kristo na magpasakop ka sa government kung saan ka man na lugar. Ayan. Merong utos na gano'n. Dapat lang tayo na sumunod din sa ganong utos. Pero ano yung sundin natin? May grupo diyan, kapatid na Romeo, hindi po sumusunod eh. Ayaw magboto. Kung sa bagay, kalayaan natin 'yon. Yung bumoto, walang pilitan 'yon. Pero kung ipagbabawal mo na, hindi po tama 'yon. For example, yung puno mo ipagbabawal ang pagboto, mali na po 'yon.
Pero yung pagboto, nasa tao yun kung gusto niya o hindi. Meron tayong kalayaan. Yung um, yung pagsunod, kailangan mo sumunod eh. Kagaya halimbawa yung kung magkaroon ka ng anak, iparehistro mo. Kung meron kang motor o meron kang sasakyan, iparehistro mo. Pagsunod yon, yun yung mga pagsunod. Okay. Brad, ano itong Genesis 1:26? Ano ibig mong sabihin dyan? Ano tanong mo dyan, kapatid? Genesis 1:26. Basahin natin. Na? Sabi po dito sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayan. Ano yung gusto mong ipunto, kapatid? Para mas maganda makuha ko yung punto mo. Kanina pa yan nakalagay kung ano yung gusto mong ipunto diyan po sa Genesis 1:26 na sinasabi po ng Diyos na lalangin natin. Yung salitang lalangin natin, hindi po nag-iisa yung nagsasalita diyan. Ibig kong sabihin, hindi po nag-iisa yung lumala lang dyan. Ano ba ibig kong sabihin, mga kapatid? Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Kalarawan po pala ng tao ang Diyos. Kalarawan niya po pala, kawangis niya. So nung nilalang po ng Diyos ang tao, banal ang tao. Mga kaibigan, nung hindi pa nagkasala si Adan at saka si Eva, nung nilikha ng Diyos si Adan, banal si Adan. Walang kasalanan. Walang masamang pag-uugali. Wala. Kalarawan niya ang Diyos. Kawangis niya ang Diyos. Kasi nilalang ng Diyos si Adan ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Ano ibig sabihin no? Kung ang Diyos ay banal, si Adan ay banal. Kung ang Diyos ay mabuti, si Adan ay mabuti nung bagong lalang siya. Pero umabot yung punto, mga kaibigan, mga kapatid, na si Adan nagkasala. Ibig sabihin nun, nung nilalang ng Diyos si Adan, mayroon pong kalayaan na ibinigay kay Adan. Mayroon siyang kalayaan, hindi katulad ng robot. Yung robot po kasi, mga kapatid, walang kalayaan. Katulad ng sasakyan, wala naman siyang kalayaan yan eh. Hindi naman yan gumagalaw kung hindi pagalawin ng tao. Yung robot, hindi naman gagalaw yun kung hindi iproprogram ng tao. Pero, yung tao na ginawa ng Diyos, na ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis, banal, meron pong kalayaan. Kaya lang, yung kalayaan na yon, inabuso ng tao. Paano na abuso? Dahil sa isang nagngangalang Lucifer, nang tawag sa kanya ay Satanas, demonyo. No? Yung kinakausap ba diyan, Brad? Yung anak ba? Ayan. Ang tanong ni kapatid na Lowap, kung yung kinakausap ng Diyos dito ay yung anak, oo. Yung anak ang kinakausap. Sabi niya, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Bakit naniniwala ako na yung anak ang kinakausap? Kasi hindi natin kalarawan, hindi natin kawangis ang mga anghel, mga kapatid. Hindi natin kawangis kasi may anghel 6 pakpak, may anghel 2 pakpak, may anghel 8 pakpak. Mayroon pang anghel na puno ng mata, mga kapatid. Hindi natin kawangis yun.
Kasi nakikita mo naman yung itsura natin. Bakit ako naniniwala na anak ang kanyang kinakausap? Kasi kapareho niya eh. At yung anak, kapareho din natin. Mga kaibigan. Anong katunayan? Dito po sa libro po ng Kawikaan 8 sa versikulo 30. Sabi po rito, nasasipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Habang nilalalang po ng Diyos ang buong daigdig, kasama niya si Kristo, nasasiping niya ako, sabi ni Kristo eh. Na gaya ng matalinong manggagawa. Sa makatuwid, yung kasama niya, yung pinagsabihan niya dito sa Genesis chapter 1, sa verse 26, walang iba kundi yung kanyang anak dahil siya yung kasama niya eh. Mga kapatid, siya yung kasama niya eh. Habang nilalalang niya ang buong daigdig, mga kaibigan. So maliwanag po na ang kanyang kasama rito ay ang anak. Okay. Ang grupo ng relihiyon na ang doktrina ay taliwas sa aral ni Kristo at sa mga apostol ay sa demonyo. Ilagay natin para makita po ninyo, no? Yung binabasa ko po. Okay, sa demonyo. Yang ginagamit lang nila ang pangalan ni Kristo para magmukhang makadiyos. Siguro kapatid na stop, look, and listen. Kasi mapagpaimbabaw eh. Ayon sa Biblia, mapagpaimbabaw. Mga kaibigan. Bradesel, hindi ako nakipag-usap ng maayos kay Tatay Romeo kasi may ginagawa ako. Ayan. Pwede ngayon. Kapatid na Jeremy. Okay. Okay, ilagay natin para makita po ninyo. So, nauna siya umiral sa lahat. No, sabi niya. Yes, tama kapatid na Lowap. Mas nauna siya. Kasi sinasang-ayunan niya ni Apostol Pablo, mga kababayan. Tama ka kapatid na Lowap. Sinasang-ayunan niyan ni Apostol Pablo dito sa 15 ng Kolosas na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. O kita mo, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Maliwanag eh. Panganay ng lahat ng mga nilalang eh. Siya yung nauna, mas una sa lahat ng mga nilalang. Pero hindi siya nilalang. Nauna lang siya. Kasi ibig sabihin, na ipanganak na ng Ama, si Kristo, bago pa lumikha ng langit at ng lupa. Yung Ama, nanganak, si Kristo, pagkatapos, lumalang na ang Diyos. Ganon. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya, si Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay na sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, sa mga bagay na nakikita at sa mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Wala nang mas maliwanag dyan, mga kaibigan, kaysa sa diyan. Na talagang nauna sa lahat ang ating Panginoong Hesukristo. Wala nang mas nauna kaysa sa Kanya maliban sa Ama, mga kababayan at mga kapatid. So, yan po, no? Yan po yung ating masasabi na ang pag-iral ng Panginoong Hesukristo mas nauna sa lahat ng mga bagay. Dahil hindi po mabubuhay yung mga tao na
lumitaw, hindi rin mabubuhay yung 4 na nilalang doon sa langit, hindi rin mabubuhay yung mga anghel kung wala si Kristo. Dahil sabi dito, siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay, maliban sa Ama, ay nangabubuhay dahil sa Kanya. So yun, siya yung dahilan bakit nabubuhay ang lahat ng mga bagay. Pati tayo, pati ikaw, pati ako, pati mga hayop, lahat-lahat ng mga may buhay, hindi sila mabubuhay kung wala si Kristo. Bakit? Kasi nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Bakit? Kasi tayo ang ligaya ni Kristo. Tayo ang kanyang ligaya. Basahin natin. Dito po sa libro po ng Kawikaan, Kapitulo 8 sa versikulo 32. Ngayon, hindi. Okay. Dito sa 31, na nagagalak ang Ama sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Si Kristo po, sabi niya, at ang aking kaaliwan, sabi niya, ay sa mga anak ng mga tao. Kumo ang si Kristo ay naaaliw sa mga anak ng mga tao, sa mga tao, ang Diyos Ama naman, nagagalak yung Ama sa kanyang anak na laging nasa harapan niya. Kung nagagalak siya, gustong-gusto niya yung anak, ikaw ba naman tatay, kung gustong-gusto ng anak mo, siyempre natural, mamahalin mo din yung gustong-gusto niya para mapasaya mo yung anak mo. Ganun po yon, mga kapatid. No? Ewan ko kung kukuha po ninyo yung logic na sinasabi ko. Ayan. Hello. Okay. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, good afternoon, kapatid na Romeo.